Mapagpalang umaga po sa ating lahat at binabati ko po ang lahat ng mami, nanay, inang, mamsi, single mom at lahat po ng mga mami ay binabati ko ng Happy Mother's Day. Tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating pong Biblia sa Proverbs 31:10-30. Nahanap ko lamang po yung sa Tagalog. Sabihin nga natin, I am blessed forever. I have long and satisfied life. I am redeemed from the curse of the law. I am the carrier of God's presence. I am blessed forever. Sabi po doon sa Proverbs 31:10-31, who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. The heart of her husband safely trusts her, so he will have no lack of gain. She does him good and not evil all the days of her life. She seeks wool and flax and willingly works with her hands. She is like the merchant ships. She brings her food from afar. She also rises while it is yet night and provides food for her household and a portion for her maid servants. 16. She considers a field and buys it. From her profits she plants a vineyard. She girds herself with strength and strengthens her arms. She perceives that her merchandise is good, and her lamp does not go out by night. She stretches out her hands to the distaff, and her hand holds the spindle. She extends her hand to the poor, yes, she reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household is clothed with scarlet. She makes tapestry for herself. Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies sashes for the merchants. Strength and honor are her for clothing. She shall rejoice in time to come. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. She watches over the ways of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own praise with her in the gates. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon po na ito na hallelujah na kami po ay nakakapagpurit at papasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Pagpalain mo po ang iyong salita sapagkat ang araw po na ito ay napaka-special po sa lahat po ng mga ina
At pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita. Gamitin mo lamang po ako at itago mo sa likod ng iyong krus. And let the name of Jesus be glorified. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Makakaupo na po kayo. Ang ating pong title ay A Mother's Love, ang pagmamahal ng isang ina. Sino po ba dito yung mga ina? Sabihin mo nga sa katabi mo na isang ina, salamat sa buhay mo. Napakasarap po na mahirap na maging isang ina. Amen! Tuwang-tuwa po ang mga nanay sapagkat ito po ay araw natin. Hallelujah! Pakibukas nga po sa Isaiah 49:15. Isaiah 49:15. Sabi po doon, can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. Malilimutan ba ng ina ang kanyang anak? Sabihin mo nga sa katabi mo, malilimutan ba ng ina ang kanyang anak? Sa lahat po ng mga nanay, hindi po makakalimutan na siya ay naging isang ina. Sapagkat napakahirap po na masarap na maging isang ina. Ang number 1 po ay ang mother's love. Paano ba nagmamahal ang isang ina? Number 1 po ay ang mother's love is sacrificial. Paano po ba mapapakita ng isang ina ang pagmamahal na merong sakripisyo? Sabi po doon, sacrificial love is a love willing to do whatever needs to be done to take care of a brother or sister or son or son's need. Mapapakita po yung pagmamahal ng isang ina na may pagmamahal at hindi lamang sa mga pamilya kundi sa anak. Yung po bang yung willing to do whatever needs ng isang tao. Yun po yung sacrificial love. Sacrificial love seeks the good of others even when that means giving up what may rightfully be he gave. Amen. Yun po yung sacrificial, yung po bang may sakripisyo. Paano po ba natin paano ba na ang isang ina ay nakakapagmahal ng may sakripisyo? Sabi po doon sa Philippians 2:4, let each of you look not only to his own interest but also to the interest of others. Yan po yung sacrifice. Sabihin niya natin, sacrifice. Ang isang ina po ay mapapakita niya ang kanyang pong pagmamahal na merong sakripisyo. Paano po ba? Hindi po ba pag ang isang ina ay nagbuntis, may dinadala sa kanyang sinapupunan. Hindi po ba naiiba yung, sino po yung mga ina? Naiiba yung pakiramdam, di ba? Iba yung pakiramdam ng walang anak at doon sa nagdadalang tao. Yung iba po ay mahirap maglihi, nagsusuka, nahihilo. At pagkatapos po ng manganak, pag po ang isang ina ay nanganak, yung sabi po ng kasabihan po ng mga matatanda, yung isang yung isang paa ay parang nakalagay sa hukay. Hindi po ba ganyan? Sabi ng mga matatanda sapagkat hindi po alam kung mabubuhay ka or yung anak mo. Pero dahil sa tulong ng Panginoon, tayo po ay pinagpala at tayo ay binigyan ng anak. Amen. Pero doon po sa hirap ng panganganak ng isang ina ay napaka-sakripisyo. Meron pong mga nanay na nanganak, namatay yung nanay, ang nabuhay ay anak.
meron namang pagkakataon na buhay yung yung nanay, namatay naman yung anak. Pero purihin po ang Panginoon, ganyan po ang pag-ibig ng isang ina. Kaya nga sabi, malilimutan ba ng ina ang kanyang anak? At syempre po, yung mga tatay ay wala naman pong masyadong ginagawa, mas marami po ang ginagawa ng isang ina. Hindi po ba? Pag po ng anak na ang isang ina, sino po ba nag-aalaga? Ang nanay o ang tatay? Biro niyo po, sa buong magdamag, tulog ang tatay, naghihilig pa. Pero ang nanay, gising, dahil tinitignan ang kanyang anak. Yung time na dapat na natutulog na ang nanay, gising pa, sapagkat tinitignan kung ano ang kalagayan ng isang anak na sanggol. Di po ba? Naalala ko po si Bishop. Nung maliliit pa po yung aming pong mga anak, talaga pong, siyempre po dahil siya ay isang pastor at siya po ay lumalakad pa at pagod din po. Pero hindi ko na po siya hinahayaan na mag-alaga ng bata at ako po ang nag-aalaga. Dumating po yung time na ako po ay, pagdating ng hapon, ako po ay ninenervyos sapagkat eto, gabi na naman. Ako na yung maghapon na nag-alaga. Sa gabi, ako na naman. At dahil po siguro, dahil mahal ako ni Bishop, meron pong pagkakataon na siya na po yung nagtitimpla ng gatas. Kabibili lang namin ng gatas. Alam niyo po, hindi po ba yung pagka yung inaalog na ganon? Dahil sa antok niya, yung tubig ang nailagay niya doon sa gatas. Kaya yung buong gatas ay nabasa. Sabi ko, bakit mo nilagyan ng tubig? Antok na siya. Meron din pong sakripisyo ang mga ama, pero mas mahigit na magsakripisyo ang mga ina. Amen. Lalong-lalo na po kapag po merong sakit at karamdaman ang anak. Amen. At naalala ko po, ganyan po yung sakripisyo ng isang ina. Na talagang ibibigay ang lahat ng oras, panahon, para lang mapalaki ang isang ina, ang isang anak. At naalala ko po, dumating yung pong pagkakataon na si Bishop po ay napunta sa Bicol. At yung pong time na yon ay wala po kaming kapera-pera. At syempre po bilang isang ina, ako lamang po ay nanampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. At nung pong time na yon may sakit at karamdaman, naging dalawa pa, sabay silang nagkasakit. Wala kaming pambili ng gatas, may sakit. Pero po ang isang ina ay nagsasakripisyo at palagi pong nananalangin at malakas ang pananampalataya. Dumating po yung pagkakataon na inangking ko yung lahat ng pangako ng Panginoon bilang isang ina, nilehens ko po ang dalawang bata at pinagpray ko at pinalayas ko yung sakit at karamdaman at purihin po ang Panginoon sa buong magdamag na yon na wala po si Bishop. Ang Diyos po ay kumilos dahil po sa isang ina na nanalangin. Yan po ang sakripisyo ng isang ina. Amen! Hallelujah! Yung iba po ay hindi po alam ng mga tatay kung ano po yung sakripisyo ng isang ina. Kaya po ang dapat sa mga ina ay minamahal. Kaya kayo pong mga asawang lalaki, mamahalin nyo ang asawa nyong babae. At hindi lamang po yung mga asawang lalaki ang magmamahal, kundi pati ang mga anak. At napaka dami pong sakripisyo ang isang ina. Number 2 po, a mother's love is unconditional. A mother's love will never give up. Amen. Ibinibigay niya ang buhay para sa kanyang anak.
At dumating po yung pagkakataon na kapag ang isang ina ay nanganganak, di po ba napakasakit? Hindi mo malaman, para bang pagka nagle-labor, hindi mo maintindihan kung gaano, ewan ko kung anong sakit yun. Amen. Pero meron pong nagbulong sa akin, Lily, para huwag ka nang mag-labor, magpa-cesarean ka. Kasi ang liit-liit mo. Yun po ay ang kapatid kong ditching bebe. Binulungan niya ako, para huwag kang makaranas ng mag-labor, kasi napakahirap po talaga daw noon. At purihin po ang Panginoon, at ang sabi niya, magpa-cesarean ka kasi ang liit-liit mo. Abay, purihin po ang Panginoon nung ako po ay nanganganak na, at yung pala ay binuksan na yung akin pong tiyan at sinesesarya na, kinakausap pa po ako ng doktor. At lumabas yung bata na hindi ko nalaman na ako pala'y nanganak na. Amen. At pero purihin po ang Panginoon, siyempre po meron din pong pain. At dahil hindi ko po naramdaman yung nalumabas na yung bata, sumunod na after 11 months, nabuntis ulit ako. Kasi ganun pala. Pag po hindi mo naramdaman yung na nag-labor, ay pagkatapos po ay dumating yung time na ako po ay nagbuntis ulit. Pero dumating sa buhay ko na pagka ulit ako ay nadidelay, nininervous na ako. Sabi ko, Panginoon, napakahirap po na maging isang ina at mahirap manganak. Pero let your will be done and not my will. Kasi po sa akin pong buhay bilang isang babae, palagi ko pong sinasabi sa ating pong Panginoon na ang kalooban mo po ang masunod at huwag ang aking kalooban. At dumating nga po yung pagkakataon na 2 lang yung ibinigay sa amin na anak. At nung pong ako po ay nanganak dahil cesarean, at dahil po wala kaming pera, ako po ay nanganak lang sa isang table. Sa table lamang po, pero clinic, hindi po siya ospital. At ako po ay na-impeksyon. At dumating yung pagkakataon na yung sugat doon sa tiyan ay ayaw magdikit. Kasi nga punong-puno ng nana. Dahil po na-impeksyon. Nainom ko na yung lahat ng mga gamot, ayaw pang magdikit yung aking pong sugat. At purihin po ang Panginoon, at meron pong isang doktora na nakapunta sa akin at binigyan lang ako ng damot na hindi iniinom kundi nilalagay doon. Nung nililinis ko na po ang aking pong sugat, dahil wala naman pong maglilinis, di ako po ay naglilinis. Siguro po yung lahat ng dugo napunta sa aking ulo, at ako po ay nagdilim ang aking paningin. Akala ko po noon ay patay na ako sapagkat wala po akong nakita. Ang naririnig ko lang ay iiyak na si Bishop na ang sabi niya, binaba niya spirit of death sapagkat napakabata po niya para mabiyudo dahil kapapanganak ko lang. At siya po ay nagka-cast out ng spirit of death, at doon ko po nalaman na ang pag-ibig at pagmamahal ng isang ina ay unconditional. Buong buhay mo ay ibibigay mo. Hindi natin alam kapag po tayo ay nanganganak kung tayo po ay mabubuhay pa dahil sa panganganak. At yun nga po ay si James. At sabi ko nga kay James, alam mo, muntik na akong mamatay sa'yo dahil sa pag-ibig ko sa'yo. Dahil ako po ay nag-blackout. Ganyan po ang pag-ibig ng isang ina, unconditional, walang kapalit. Ang mahirap lamang po, hindi po alam ng mga anak kung gaano kahirap ang isang ina at yung pagmamahal. Kaya kung minsan kapag po tayo ay kinakausap ng ating pong mga anak, minsan ay pabalang-balang pa, sinisigawan,
Hindi nila alam na yung mga time na yon nang sila pa ay bata pa, ay yung ating buhay ay ibinibigay natin para sa kanila. Kapag po ako nakakakita ng mga mag-ina, kasi minsan po nakakita po ako na minsan sa mall, pinapagalitan ng anak yung nanay. Kaya bagal-bagal mong lumakad. Kung ano-ano yung sinasabi nung anak doon sa nanay, ano po ang ginagawa ng isang ina? Hindi naman po kikibo ang isang ina. Tatahimik lang. Hindi nila alam kung gaano kamahal ng isang ina ang mga anak. Meron pong dumadating na pagkakataon na pagka ang isang ina ay meron ng edad, sinasabihan na ang kulit-kulit mo. Paulit-ulit ka. Diba minsan ganyan yung mga anak? At minsan kapag ka po ang isang ina ay merong pangangailangan, hindi naman po masabi ng isang ina ang pangangailangan sa mga anak. Lalong-lalo na sa mga manugang. Kapag po kaharap ng ina ang anak at manugang, hindi nakikibo ang isang ina sapagkat nakita niya kung gaano din magmahal yung manugang. Minsan hindi naman mahal ng manugang yung ina ng asawa. Alam niyo po kayong pong mga manugang, mapalad po kayo. Magpasalamat po tayo sa mga nanay natin. Kung wala ang nanay mo, wala kang asawa. Di ba? Kung wala yung nanay niya, wala kang asawa. Kaya tayo pong mga manugang dapat nagmamahal din sa mother-in-law. Hindi lamang yung magulang natin ang mamahalin, kundi pati mother-in-law ay dapat nating mamahalin. Sapagkat kung wala ang mother-in-law, wala kang asawa. Palakpakan nga po natin ang lahat ng mga nanay at pati po mga mother-in-law. At ang sabi po doon, masakripisyo ang pag-ibig ng isang ina. Kapag po ang mga pamilya ay wala ng pagkain, kakainin na lang, ibibigay pa. Hindi po ba palaging sinasabi ni Bishop Ted kung ilan yung anak? Halimbawa, 8 yung anak. Sa dami, yung ginuya, isang ginaganon. Diba? Kaya nabungal nawala yung ngipin kasi diba ganyan? Yung kakainin na lang, ibibigay pa. Okay lang na hindi kumain ang ina o ang tatay. Mapakain lang ang mga anak. Purihin po ang Panginoon. Ganyan po ang isang ina. Ang tunay na pagmamahal, unconditional, walang kapalit. Wala po akong nakita na anak na nagmahal. Wala po akong nakitang ina na nagmahal sa anak na para po lahat po ng pagmamahal ng isang ina ay para po sa kapakanan ng mga anak. Di po ba? Walang ina na nag-isip para sa kasamaan ng mga anak. Yun po yung pag-ibig ng isang ina, unconditional. Para pong pag-ibig ng ating pong Panginoon. Sabi po doon, a mother's love is truly great. Ito po ay mapapakita natin sa iba't ibang klase ng mga pamaraan. Kapag po ang isang anak o mga anak ay nasa time ng danger, andyan po ang ina para po iligtas ang mga anak. Di po ba yung manok? Di ba po, pag nakita po kayo ng nanay na manok, pati mga manok, nanay na manok, di po ba pagka yung mga manok ay wala, at dadating na yung hapon, ay ginagather niya yung mga anak, iniisa-isa kung nasaan, at kinukuluban ng kanyang pakpak. Yun po ay nanay na manok.
ay ikaw ay nanay na tao. Kaya tayo pong mga nanay, kapag ka po wala pa yung mga anak, di ba iniisa-isa natin kung nasaan? Minsan nga napapagalitan pa ako Mami, ano ka ba? Gabing-gabi na hindi ka pa natutulog. Hindi mo ba ako alam na ikaw inaantay ko? Kasi hindi ba sabi mo, malaki na ako? Oo nga, malaki ka na, pero kahit malaki ka na, hahanapin ka. Ganyan magmahal ang isang ina. Ang mga tatay tulog na tulog, ang nanay nag-aantay pa. Di ba ganyan? Naghihilik na ang tatay, ang nanay nasa pintuan pa. Inaantay yung anak. Ganyan ang magmahal ang isang ina. Mapapakita natin ang pagmamahal natin sa iba't ibang klase. At kapag andyan na yung merong danger, ay nandyan ang isang ina para protektahan ang mga anak. Hallelujah! Hallelujah! A mother's love must show a good example as a Christian. Ito po, it is the important role of a mother, maging example. Ang isa pong ina na tunay na nagmamahal ay nagpapakita na siya ay good example. Sa ano pong pamamaraan? Kapag po tayo ay maliliit pa yung atin pong mga anak, hindi ba tinuturuan natin? O sabihin mo, thank you, sabihin mo, excuse me. Di ba tayong mga mommy ang nagtuturo ng mga example para po maging maayos at lumaki ang mga bata? Meron bang ina na nagturo na nagsalita ng masamang salita? Wala naman tayo pong tinuturo. Tayong mga mami na sa ating mga anak na masamang salita. Ang itinuturo natin ay yung character. Magiging isang maayos na bata, ang isang bata magiging maayos na tao at malaki at magiging mabait dahil sa turo ng isang ina. Di ba tayo, tinuturoan natin? Sino po ang unang teacher, ang una pong nagtuturo? Hindi ba ang nanay? Ano po ang sinasabi natin? O sabihin mo, Daddy, Mommy, Jesus, Hallelujah. Di ba tayo po yung nagtuturo kung ano po ang nagiging ugali ng isang bata? Alam niyo po kapag po ang isang tao ay hindi maganda ang ugali, hindi ba sinasabi na walang turo ang magulang niyan Di ba ganyan? May mga kasabihan na ganyan. Pero kapag po ang napakabait ng isang bata at lumaki, kasi mababait ang mga magulang. Kaya po ang isang ina ay nagiging kailangan ay good example. Sa Christian mother naman po, paano nagiging good example ang Christian mother? Tinuturuan natin ng bata pa lang ay magbasa na ng Bible at pagka yung mga salita nila na hindi maganda ay sinasabihan natin, huwag mong sasabihin yan, hindi maganda yan. Di ba yan yung Christian mother? Tinuturuan natin kung paano magbasa ng Bible, tinuturuan natin para magsimba pagkalinggo, tinuturuan natin para tumulong sa kapwa. Diba? Gayan tayo mga mother. Tayo po ay nagiging good example. Kung gusto mong makarinig sa anak mo ng magagandang words, ay turuan mo ng magagandang salita para maging maayos siya. Amen. A mother is a good example. Hindi pa tayo, sino po dito yung mga mother na ang mga anak ay naglilingkod sa Lord? Hindi ba purihin po ang Panginoon? Salamat sa buhay ng mga nanay at mga magulang na nagturo para ang mga anak nila ay maglingkod. Hindi ba nakakatuwa po sapagkat ang ating po mga young people, mga youth, ay mga dancer, singer, di po ba? Bakit po sila maging mas malapit sa Panginoon? Dahil sa isang ina. Di ba palaging sinasabi, kayang-kaya mo yan. Kahit hindi magandang sumayaw, sabi ng ina, maganda kang sumayaw. Siyempre po, ang pinakamaganda sa mata ng isang ina ay yung kanyang anak.
Kaya minsan kahit na kumakanta, hindi maganda yung boses, ang pinaka number one na fan ay ang kanyang ina. Kahit na nga hindi maganda yung boses o hindi magandang sumayaw, sasabihin, ang ganda-ganda mong sumayaw, ang ganda-ganda ng boses mo, na encourage. Ini-encourage ng isang ina ang mga anak. Natatandaan ko po, nung buhay pa ang aking pong ina, ang una pong preaching ko ay sa Cuneta Astrodome. At ito po ay naglaman po ng mga 15,000 na mga kababaihan. Hindi po ako sanay magsalita ng ganitong karamihan. At wala nga pong tinuro sa akin si Bishop kung paano magsalita eh. Nag-depend lang po ako sa Holy Spirit. At purihin po ang Panginoon. Ako po ay merong tape na nakatape po kasi yon. At kasama ko po ang nanay ko. Alam nyo, lahat ng tape ko binili ng nanay ko. Kasi siya yung number one fan ko. Amen. At dumating din po yung pagkakataon na kapag po ako may problema, naalala ko po yon, nanay, meron akong problema. At iniiyak ko po sa kanya. Nag-iiyakan kaming dalawa. Sapagkat ang sabi niya, anak, wala akong magawa sa problema mo. Pero ang Diyos may magagawa. At purihin po ang Panginoon, dumating yung time na naintindihan ko siya bilang isang ina. Kapag po ang isang ina ay lumalapit ang anak, mami, nanay, may problema ako. Sino ang gagawa ng solusyon? Siyempre po ang ina. Nananalangin sa Panginoon, tinutulungan kung ano ang dapat gawin. Pero hindi alam ng tatay yun. Walang alam ang tatay. At minsan, tayong mga nanay, konsentidor. Amen. Aminin natin at hindi, minsan konsentidor. Hallelujah. Di ba pinagtatakpan natin ang ating mga anak? Dahil sa pagmamahal. Pero, tinatama din natin yung mga pagkakamali. Yan po yung a mother's love is a good example. Sabihin mga sa katabi mo, good example ka ba para sa iyong mga anak? Sabi po doon sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Tayo po bilang mga ina, ay tinitrain natin yung ating pong mga anak upang pag sila ay lumaki, maging maayos na Christian, maging maayos na tao at maging mabait. Hindi po ba? Tayo yung nagtitrain para po sa ating pong mga anak. Number 5. Ano nung number na po? 4. A mother's love will show by praying for her family or children. Ang pag-ibig po o pagmamahal ng isang ina ay napapakita sa pamamagitan ng panalangin para po sa kanya pong anak. Sino po dito yung mga nanay na nanalangin para po sa kanyang anak? Di ba kapag kayong ang anak ay mami, kailangan ko ng trabaho, pag-pray mo naman ako. Mami, kailangan ko ng pera, pag-pray mo naman ako. Mami, kailangan ko ng ganito, pag-pray mo naman ako. Bihira po ang mga anak na lumalapit sa tatay. Di po ba? Dahil yung pong pag-ibig ng nanay ay nararamdaman ng isang anak. Dahil ang tatay ay palaging istrikto, palagi may pamalo, pero ang mga anak palagi pong tumatakbo sa isang ina. At a mother's love will show by praying for her family and children. Ang nanay po ang palaging nananalangin. Pero ewan ko po kay Bishop. Si Bishop po palagi po siyang nananalangin kay James. Nililihins na si James at si Joyce. At ako din po minsan, sabi niya, pag-pray mo naman yung dalawang bata. Di ba kako pinag-pray mo na? Hindi, iba yung pray mo. Ibig sabihin, nananampalataya siya sa prayer ko. Kaya, purihin po ang Panginoon, ang mga nanay, ang mga taga-panalangin kapag po may mga problema ang mga anak.
Di ba? Lalo pagka yung, halimbawa, yung anak na babae, mga anak, sino ang taga-pray? Yung nanay. Anak, kayang-kaya mo yan, mailalabas mo yan, magiging maayos ang baby. Di po ba? Pagka may problema, ang pamilya, sino po ang nananalangin? Sino po ang nananalangin? Ang mga nanay. Tandaan po natin, walang nanay ang napahiya sa ating Panginoon. Lahat ng panalangin ng nanay at kung yun naman po ay ayon sa kalooban ng Panginoon, ang palaging may kasagutan ang panalangin ng isang ina. Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat, naging isang ina ka. May iba't ibang klase po ng nanay. Merong single mom, merong working mom, at naman po yung mom na ang iba ay nandoon po sa ibang lugar ang kanila pong mga asawa. Ang single mom po ay napakahirap din po sapagkat siya na yung nanay, siya pa din yung tatay, siya yung magpo-provide, siya yung magtatrabaho sa loob ng bahay. At kapag problema ang mga anak, ay sa kanya lumalapit natay. Siya na yung nanay, siya pa din yung tatay. Pero para po sa mga single mom, wag po kayong malulungkot, wag po yung mag-aalala. Ang kasama niyong palagi ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Lahat ng panalangin ay sasagutin ng ating pong Panginoong Jesus. At para naman po doon sa mga nanay na ang asawa ay nasa abroad, hindi po ba tayo yung tagapanalangin? Kapag po, Lord, ingatan mo ang aking asawa na nandoon sa ibang bansa, bigyan mo siya ng promotion, bigyan mo siya ng favor at ilayo sa anumang tukso at gawa ng plano ng mga kaaway. Di ba kayo yung taga-pray, taga-intercede para po sa mga asawa? At kung kaya naman yung mga asawa doon na nagtatrabaho sa abroad ay napopromote at nagiging maganda ang buhay dahil sa isang ina na nanalangin. Yung po yung mother na ang asawa ay nasa ibang lugar. At meron naman pong mother na meron naman po na babae na gusto pang wala pang anak na gustong magkaanak. At syempre po, napakasarap po na ang isang babae ay maging isang ina. Amen. Number 5, a mother's love is like Christ. Sabi po doon sa John 15:13, greater love has no one other than this, to lay down one's life for his friend. Sabi po doon, a mother's love is Christ-like. Ang pag-ibig do po ng isang nanay ay parang si Jesus na totoong nagmahal sa lahi ng tao. Amen. Yung po yung greater love, yung napakalaking pag-ibig ng ating pong Panginoon ay kagaya ng pag-ibig ng isang ina at nagiging kamukha po tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. At sabi po doon, any mother will lay down his life for her children. He give up her time and dreams and provide for his children. Amen. Siya po yung, kapag po ang isang ina ay nagmamahal na kagaya po ng ating pong Panginoong Jesus, yung kanyang oras, panahon, at lahat po ng anong pangangailangan ng isang kanyang anak ay ibinibigay niya. At di ba, siya din yung nananalangin para po sa future ng mga anak. Amen. Gagaya po ng Jesus demonstrate His own life. Ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa kanya pong mga anak. Ngayon po, pinag-aralan po natin kung ano ang klase ng pag-ibig ng isang ina sa anak. Ngayon naman po, papaano natin papahalagahan ang atin pong mga ina?
We must respect, obey, and support our mothers because of her love for us. We must honor and appreciate in. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po na mga anak ay kinakailangan po ay i-honor natin ang ating pong mga ina. At pinakita po natin dito na kung paano po magmahal ang isang ina. Ngayon, paano naman natin ipapakita yung pagmamahal natin sa atin pong ina. Yun po ay sa pamagitan ng respect, paggalang. Napakahirap po na ang isang ina ay hindi ginagalang. Yung bang, nakakita na po ba kayo na mga anak at saka magulang na kung tratuhin ay parang hindi ina? Ngayon po sa mga panahon na to, nawawala na po yung opo o yung paggalang. Yung bang minsan sisigawan ka pa, yun yung masakit eh. Nagtiis ka na nagtiis, nag-alaga ka, pinag-aral mo, nakatapos ang pag-aaral, nung may trabaho na, sinisigawan ka na. Yun ba yung tama na pag-respect natin sa ating pong mga ina? Napakasakit po na ang isang ina ay sinisigawan. Ako nga po, bilang isang babae, sabi ko po kay Bishop, nung kami po ay bago pa lang na mag-asawa, huwag mo akong sisigawan. Purihin po ang Panginoon. Ilang taon na tayo, Bishop? Ilang taon na? Nakalimutan na. 37 years. Alam niyo po ba na kahit minsan hindi niya ako sinisigawan? Dahil sinabi ko, huwag mo akong sisigawan. Sinigawan daw niya ako, I love you. At napakasakit para sa isang ina na ikaw ay sisigaw-sigawan. Diba? Sino dito yung mga ina na nakaranas ng ganyan? Ikaw naman, nanay, napakakulit mo. Diba? Pagsasabihan ka ng ganyan, hindi ba alam ng mga anak kung gaano kahirap, napupuyat ka, nag-aalaga, naglalaba. Ganyan ka, hindi ba yung binasa natin sa Proverbs 31, napakahirap ng isang ina. Wala na pong makatapusan ang pagtatrabaho ng isang ina, tapos sisigawan ka pa. Meron pong mga pagkakataon na, halimbawa, ang isang anak ay nag-aaral. Siyempre sa maghapon ay nagtrabaho na. Papasok yung anak, halimbawa nursing. Papasok, may duty. Namali ka lang ng plancha, sisigawan ka pa. Ano ba tong plancha to? Lukot-lukot. Hindi mo pa alam kung gaano kahirap na maghapon na nagtrabaho na yung ina. Tapos pinagplancha mo, tapos pinapagalitan mo pa. Napakahirap at masakit sa loob. Sa puso ng isang ina yung pinapagalitan ng anak. Diba sino yung mga ina nakaranas ng ganyan? Sabihin, ang kulit-kulit mo, ang bagal-bagal mo. Diba? I-respect nyo naman kami mga anak. We need respect. At kaya po tayo, kanina pinag-aralan natin, tayong mga magulang, ay tinuturuan natin kung paano gumalang ang ating pong mga anak. Kung kaya't pag sila ay malalaki na, sila po ay magagalang. Obey. Tayo pong mga nanay, dapat po tayo sinusunod ng ating pong mga anak. Amen. Ako po ngayon nagpapasalamat sa dalawa kong anak na pagkat sila po ay masunurin. Si Joyce po ay ayaw po niyang maging nurse. Ang gusto niya ay yung, ano tawag dito? Designer. Pero purihin po ang Panginoon dahil sinabi ko, nursing ang kunin mo, sumunod po siya sa akin. Purihin po ang Panginoon nung siya ay nagtatahi na, nananahi. Di ba sabi ko, pagka ikaw nurse na, pagka nanahi ka, meron ng design yung tahi mo. Kasi designer ka. At purihin po ang Panginoon dahil sa hirap na maging isang nurse, sumunod po siya sa akin. Kaya nga po nakatatlong take siya. Pero sumunod po siya at nakita ko po na ang dalawang bata ay masunurin.
Di po ba? Di ba, ang mga anak kapag sumusunod sa mga magulang ay nagiging maayos ang landas, ang future. Di ba sabi ng ama, ito ang kunin mong course, ito ang gawin mo. Di ba? Meron nga po akong alam na isang pamilya na sumunod po yung mga anak sa kanyang nanay at sa kanyang tatay, at ang kanila pong naging anak ay doktor, attorney, piskal, at businesswoman. Bakit po? Dahil po mga anak ay masunurin sa magulang. Kaya ang mga anak po na masunurin sa magulang ay pinagpapala. Amen. At number 3 po ay support. Tayo po bilang anak ay susuportahan natin ang ating pong mga anak, ang ating pong mga magulang, lalong-lalo na ang nanay. Hindi po ba, halimbawa, mayroon kang nanay, may tatay, namatay yung tatay, di ang natira na lang ay nanay. Napakahirap po sa isang nanay na nag-iisa na wala ng asawa. Mahirap magparinig sa mga anak. Dapat meron tayong kusang loob na susuportahan natin ang ating pong mga magulang. Amen. Mahirap manghingi sa mga anak, lalong-lalo na sa manugang. Pero hindi naman po lahat ng manugang ay madamot. Meron din po mga manugang na mababait. Kaya sinasabi ko lamang po, dun sa madadamot na mga manugang, maging mabait kayo sa inyong mga mother-in-law. Amen! Hallelujah! Kinakailangan po susuportahan natin. Hindi ba yung pagka merong gagawin ang ating nanay, Mami, ano ba kailangan mo? Mami, ganito, di ba? Napakasarap po sa isang nanay na marinig sa mga anak na may suporta. Susuportahan ka. Lalong-lalo na kapag po kapag ka po byudo o byuda na, wala nang kapartner, ay kinakailangan binibigyan natin ng kusa ng mga pagpapala ang ating pong mga magulang. Naalala ko po ang nanay ko, nung siya po ay nabubuhay pa, kasi po dumating din yung pagkakataon na, syempre po, medyo mahirap ang buhay. Nakita ko lang isang araw siya ay umiiyak. Bakit? Wala pong mga anak na nagbibigay. Mahirap manghingi ang isang ina. Si Inang Neni nga lang, pag po siya'y kausap ko, naiiyak din siya kasi nga nasaan yung mga anak niya na nagmamahal. Pero dumating po yung time na ibinigay po namin sa Inang Nene at sa Inang Hiner yung pagmamahal. At alam niyo po ba na every December 31, kinukuha po namin ang dalawang nanay na yan at dinadala po namin sa bahay namin ni Bishop. Mautak po kami ni Bishop eh. At bago po nagtatapos yung December 31 to January 1, nagpapabless po kami. Para po yung buong isang taon, biniles na kami ng aming pong mga magulang. Kaya po yung lahat ng mga blessing, nakuha na namin ni Bishop. Yung ibang kapatid namin, tira-tira na lang na blessing. Kasi nakuha na namin yung blessing ng dalawang ina. Amen. At purihin po ang Panginoon, kinakailangan palagi nating mamahalin, i-respect, susundin at suportahan ang isang ina. Tayo pong lahat ay tumayo. Ano po? A mother's love is sacrificial. A mother's love is unconditional. A mother's love must show good example. A mother's love will show by praying for her children and family. A mother's love is Christ-like. At ito po ay atin pong maibibigay ang tunay na pagmamahal natin sa ating mga ina sa pamamagitan ng respect, obey, and support. Hallelujah. Tinatawagan po namin ang lahat po ng nanay, mami, single mom, working mommy, sa harap po, dito po sa harapan.
Marap po kayo doon sa tao. Hile-hilera. Habaan natin kasi palalapitin ko ang inyong mga anak. Ayan. Puro nanay pala ng tao dito, no? Limutan ba? Wala. Hindi. Okay, upo muna yung mga audience. Ayan. Aba, puro babae pala member natin. Praise God. Awitan natin ang mga magulang natin, mga nanay. Power of love. Praise God. Upang gunitain ang mga pagmamahal ng isang ina sa kanilang mga anak at ang anak sa magulang nila. Awitin natin itong awit na ito. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renewed, flowing from the grace that I found in nanay, nag-special number para sa Panginoon. Lord, I come to know the weaknesses I've seen in me will be stripped away. Yung mga regalo natin. Sino magbibigay, mga tatay? Sige. As your will unfold in my life, living every day. Chariot, mga fathers, tumulong kayo mabigay ng mga regalo. A bring
Bago natin ipanalangin ang mga nanay at sa kayo po mga nanonood ngayon, at kung kayo wala dito ang nanay nyo, ay may regalo din po kayo. Humingi kayo mamaya pag uwi nyo. Maraming sobra yan. Kung wala dito nanay nyo, asawa nyo, humingi kayo mamaya. Tapos yun yung kanang kamay, yung mga magulang nyo wala dito, gusto nyo bigyan, sige, bigyan sila yung mga nandito. Sino dito yung wala dito yung mga nanay at saka asawa? Taas ang kanang kamay. Bibigyan kayo ng ng regalo para sa nanay nyo. Sige, sino dito hindi kasama magulang? Praise God. Before we pray, sabi na Ephesians 6:1, 2, 1, 2, and 3. Pakilagay nga sa additional input ng salita ng Panginoon sa puso ng mga anak. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Kayo po mga nakikinig ngayon at mga anak na nandito ngayon, kung meron ka pa kayong kaisa-isang ina na nabubuhay ngayon o asawa na nabubuhay ngayon, give the best for them. Number 1, give the best for your mom. Sapagkat ang buhay na magulang minsan lang, pagkatapos wala na yan. Ang mga babae, lalaki mag-asawa, pag nawala ang asawang babae o lalaki na balo, pwede mag-asawa siya. Pero ang magulang, kapag nawala na, wala nang kapalit diyan. Kaya sabi ng Biblia, sa 10 utos ng Diyos na binigay niya, yan lang ang nilagyan ng pangako. Hahaba ang buhay mo at ikaw ay giginhawa. Kaya mamaya, after the service, i-date nyo ang inyong mga magulang. Ang pinakamagandang date, hanggang mamayang gabi, dyan po sa Heaven's Blend Cafe. Basta ho kayo, member dito, may discount po kayo sa Heaven's Blend. At tatandaan nyo po, hahaba ang buhay nyo at kayo ay giginhawa ang buhay natin. Ituro natin ang kamay natin sa kanila, kayo po mga nakaupo. Yung ko ang pumikit ang mga nanay na nandito. Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang mga ina ng tahanan na nandito ngayon. Espesyal sa puso mo ang mga ina. Kung bakit siya nabuhay, binigyan ng panibagong buhay, mahabang buhay at buhay na walang hanggan. Salamat sa mga sakripisyo, mga pagtitiis, pagtsatsaga, sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, sa pagmamahal sa iyo, paglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. I-bless mo sila, bigyan mo sila ng mahabang buhay na naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo sila, Panginoon, at alisin mo rin ang mga inner hurts sa puso nila. Command the inner healing. Mga pagpapala ay pagkaloob mo sa kanila. Lahat ng kahilingan nila ngayong umaga, dahil ito'y espesyal sa puso mo, ibigay mo ngayong umagang ito. Ang mga widow, pagpalain mo sila. Bigyan mo sila ng kalusug at kalakasan. Kapag sila may problema, ikaw ang kanilang sandigan, ikaw ang kanilang tinatawagan. Ang mga single mom,
ang mga asawa nila nandun sa ibang bansa. I-bless mo rin sila, Panginoon. O Panginoon Diyos, ang mga may sakit at may karamdaman ng mga ina na nandito, ipagalingin mo. Aliwin mo sila sa pangalan ni Jesucristo. Kung sila man ay may problema sa kanilang mga anak, sa mga sandaling ito, hipuin mo ang puso ng kanilang mga anak. Sila'y magbalik loob sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sapagat walang ina na lumapit sa iyo ay napahiya. Panginoon, i-bless mo po lahat ng mga ina ngayong umaga. Ano man ang kanilang pagluha, pag-iyak, kapag sila'y nag-iisa, katagpuin mo po ngayong araw na ito. I declare blessings to all of you, all mothers, that God will give you long life, satisfied life, good health, even joy in serving the Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Sige, bumalik na kayo sa inyong upuan at kayo pong mga nanay at kayo mga ama na nandiyan, mga anak, yakapin nyo yung asawa at nanay nyo. Sabi nyo, I love you, ma'am. I love you, I love you, ma'am. I love you, darling. Kung asawa nyo. Sige, tayo lahat. Hold me close. Let your arms surround me. Sige, tayo lahat. Yakapin nyo yung ina, yung kayo mga asawa nyo. Sabihin nyo sa inyong mga ina, asawa, mahal na mahal kita. Sabi mo. Okay. At si Pastora naman, pagpe-pray ng mga women's, siya po yung mother ng ating simbahan. Hallelujah! Alright. Praise God. Nandito yung mga mothers. Ayan. Pagkakataon nyo na ito ngayon, araw na ito, dahil Mother's Day ngayon. Kaya yung mga nanay, huwag muna kayong maglalaba bukas. Ang mga tatay ang maglalaba. At mamamalansya. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Maraming salamat sa buhay mo, Pastora, na patuloy na kami minamahal mo kahit kami nagkukulang. Maraming salamat po sa mapangunawa ng bawat isa sa amin. At tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon sa buhay nyo na patuloy na nagamit kayo maitili ng ating Panginoon sa bawat isa sa amin at nagiging kalakasan din po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon, bigyan pa kayong magandang kalusugan, kalakasan, mahabang buhay, at patuloy gamitin po kayo mightily in the name of Jesus. Maraming po salamat sa Panginoon sa buhay niyo. God bless you po. Thank you very much, Mrs. Ned. I love you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa buhay ng bawat Turo isa. natin kamay natin kay Pastora. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming asawa bilang isang mother, isang spiritual mother din sa Iglesia ng Jesus Christ the Deliverer. Give her long life, satisfied life. Hallelujah. At patuloy ay yung anointing of wisdom sa kanya ipagkaloob bilang mamamahala at namamahala ng ministeryong ito. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Thank you sa mga mothers. Tayo makakaupo muna. Makakaupo muna kayo lahat. Announcement, yung mga
School of Leaders natin. Mamaya pagkatapos nito, diyan po tayo sa Prosperity Hall. After the service, may meeting ang Women's Net dito sa kaliwa. At para makumpleto ang Mother's Day, pag uwi nyo sa bahay, hindi nyo dalaan yung regalo, kumuha kayo ng sobre, lagyan nyo ng 10,000 at 20,000 ibigay sa inyong ina. Okay ba yun? Hindi pwede puro I love you, I love you. Lagyan nyo ng cash. Amen, mga kapatid? Tumayo tayo lahat. Hallelujah. At ang pangalawang service, alas 10:30. At yung mga hindi pa nakakadalo, kayo po mga nanonood sa FB live streaming, we are inviting you to join with us for our Sunday service, alas 10:30 ng umaga, pagkatapos nito. At wala pa ho tayong third service, to be announced ang third service. At bago ho magtagulan, magkakaroon tayo ng third service. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, kaliwa kanan, Happy Mother's Day, kapag mothers yung katabi mo. Okay. Tayo manalangin. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo sumami lahat. At pagpalain mo kami sa buong sanlinggo. At balutan mo kami na yung dugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo. In Jesus' name, Amen and Amen. Yung mga first timer, meron ba tayong mga first timer? Maiwan po mga first timer.